kanyang pangalan, ang malagang pangalan ng ating Panginoon. Walang ibang pangalan na makakaligtas sa atin. Ang Diyos ng buhay. Hallelujah, ating Panginoon. Amen. Hallelujah. 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 Oh, glory to God. Glory to God. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of God. Hallelujah. Praise the name of God. Hallelujah. Amen and amen. Praise the Lord. Bago tayo magpatuloy at nadako po tayo sa mga kahilingan o prayer request kung mayroon pong prayer request. Hallelujah. At salamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan sa atin. So kung wala na pong mga prayer request, tayo po ay magpatuloy na po sa Panginoon. At ang ating pong paksa ngayon ay ang pamagat ng defense. Ang defense ay ipagtatanggol natin ang Diyos, ipagtatanggol rin tayo ng Diyos. Amen ba? Hallelujah. Tayo po muna manalangin po sa Panginoon. Mapagpalang Ama at makapangyarihan sa lahat, bless niyo po, Panginoon. Ang bawat isa na narito po, Panginoon, sa iyong bahay dalanginan po, Panginoon, sapagat ikaw ang Diyos na makapangyarihan, nagbibigay buhay, nagbibigay ng kagalingan, kalakasan, anumang mga sagawalangin pong sinasaway, sa pangalan mo, Panginoon. In Jesus' name, bless everyone. Let your healing flow in Jesus' name. Ipagtanggol mo kami, Panginoon. Sa pangalan mo po, Panginoon, may himala, may tagumpay, may kapangyarihan, may kaligtasan, may kagalingan po, Panginoon. In the name of Jesus, in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Touch everyone. Let the fire of the Holy Ghost fill everyone, Panginoon, Lord. Hallelujah. You are the one with peace and happiness and joy. By the power of the Holy Spirit. By the power of the Holy Spirit. Let us say in Jesus' name. In Jesus' name. Bless thy servant. Bless thy people, Panginoon. Let your Shekinah glory dwell upon this place. In Jesus' name. Hallelujah. Amen and amen. Puri natin ang Panginoon. Hallelujah. 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 Kamay natin ang ating bawat isa. Sabi natin, defense o ipagtatanggol natin ang Diyos. Ipagtatanggol natin ang ating pagmamahal sa Diyos. Amen ba? Puri natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Lahat masabi, Hallelujah! Praise the Lord! Amen and amen. Makaupo na tayo po yung may bisitin. Puri ng Panginoon sa tanghaling ito. Praise the Lord! Praise the Lord! Ang minsay ay defense. Kailangan na marunong tayo magdepensa sa ating pong pagmamahal sa Diyos, ang ating pananampalataya sa Diyos. Ang sabi po sa Psalms chapter 7 verse 10 and 11, my defense is of God. Ang aking tagapagtanggol ay ang Diyos, which saveth the upright in His heart. At siyang magligtas sa matuwid na puso. Verse 11, God judge the righteous. Ang Diyos ay maghukom sa mga matuwid. And God is anger or hungry with the wicked every day. Ang Diyos ay galit sa mga masama araw-araw. Sa mababaw na pagkasalin, ang sabi dito, ang Diyos ay aking sanggalang. Iniligtas niya ang may pusong makatarungan. Ang Diyos ay isang hukom na makatarungan at nagpaparusa sa masama sa bawat araw. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! 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 Glory to God! Hallelujah! In Jesus' name, in Jesus' name. Purihin ang Panginoon, hallelujah, sa kanyang kagandahang loob, sa kanyang kabutihan. Amen ba? Hallelujah, hallelujah. Ang Diyos po'y mabuti, amen? Ang Diyos po'y ating tagapagtanggol, amen? Hallelujah! Bakit nagpapatunay ng Diyos siyang ating pong tagapagtanggol? Dahil, bagamat tayo makasalanan,
ay siya ay nagkatawang tao na bayubay sa cross upang matubos tayo sa ating mga kasalanan. Amen ba? So, ang panguling ating pag-asa ay ang pagbalik ng Panginoon. Kita nyo isang kapsyon sa gilid na babalik ang Panginoon kasama ang kanyang anghel upang kukunin niya tayo. So, marami po tayong mga alalahanin sa buhay. Kailangan po tayong lalapit sa Panginoon. Nandyan po ang kaguluhan, nandyan ang patayan, nandyan po ang bagyo, lindol na ating pong inatakutan ng bigwan, nandyan po putok ang mga bulkino, nandyan po ang mga gera, nandyan po ang mga kasakiman sa mundong ito. Ngunit kailangan natin ang tagapagtanggol ang ating Diyos. Siya maghukom sa matuwid at masama. Galit siya sa mga makasalanang araw-araw. Kapag tayo manatili sa ating mga kasalanan, ang Diyos ay nagagalit. Ayon po sa Biblia, ang Diyos ay angry with the wicked every day. Ang Diyos ay galit sa mga masasama araw-araw. Nakita natin ang isang caption ay ang Diyos na nagkatawang tao, walang ibang ating Panginoong Hesus, na siya ayon po sa 1 Timothy chapter 3 verse 16, without controversy, great is the mystery. God was manifested in the flesh, justified in the spirit, seen of angel, preaching to the Gentile, believe on in the world, received into His glory. At siya ngayon po ay nagpabautismo kay John Dibilang, nagpabautismo ng ating Panginoon para po siya ang ating huwaran. Siya ang ating pong blueprint. Siya ang ating pong halimbawa. Pumunta ang Panginoon. Ang sabi po sa Mateo chapter 3 verse 14, dumating si Jesus sa ilog ng Jordan mula sa Galilea upang magkabautismo kay Juan. Ayon po sa Mateo chapter 3 verse 13. Ngunit tinangka ni Juan na pigilan siya at sinabi, ako po ang dapat magkabautismo sa iyo. Bakit kayo ang babautismo? Nagkabautismo sa akin. Subalit sumagot si Jesus, hayaan mong ito ang mangyayari ngayon sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. Kaya pumayag din si Juan. Kaya ang Panginoon na siya ay walang kasalanan, siya ang Diyos na nagkatawang tao, siya ay nagbigay ng blueprint, siya nagbigay ng halimbawa na ating sundin ang kanyang mga steps, ang kanyang mga yapak. Kaya, ang bawat isa na hindi pa nabautismuhan, kaya na kailangan magpabautismo tayo sa pangalan ng Panginoon Hesus upang yan matanggap natin ang depensa ng Panginoon, ang pagtatanggol ng Panginoon upang tayo iligtas niya, upang tayo mapatawad ang ating mga kasalanan. Amen. Purihin natin natin Panginoon. Hallelujah! Kaya I acknowledge the presence ng nanay ni Jomar na siya nagbabautismo ng linggo. Hallelujah, si Sister Tita Rogera upang siya ay maligtas sa pangalan ng Panginoon. So, tayo po ay mag-akay ng mga kaluluwa sa Panginoon dahil kung mayroon pong kaluluwa na maliligtas, ang Diyos ay nalulugod. Ngunit natutuwa ang Panginoon kung tayo mag-akay ng kaluluwa. Natutuwa ang Panginoon at tatalino po tayo kapag mag-akay tayo ng kaluluwa. Dahil po sa Proverbs chapter 11 verse 30, "Di not win its souls is wise." Ang mag-aakay ng kaluluwa ay tatalino. Amen na po rin natin ang Panginoon. Kaya si Jomar ay tatalino yan. Lubos na kagagalingin ng Panginoon. Dahil siya nag-aakay sa kanyang magulang na maglingkod sa Panginoon. Amen po rin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! At ang ating Panginoon, siya ang ating kalakasan. Ayon po sa Psalms 28 verse 7, "The Lord is my strength and my shield." Ang Panginoon, siya ang ating kalakasan at siya ang ating pong shield, ang ating pong pananggalang. "My heart trusted in Him and I am helped." Tayo ay tinulungan ng ating Panginoon kung tayo nagtitiwala po sa Kanya. Siya ang ating kalakasan, siya ang ating pananggalang. Nakikita niyo yan ang isang liwanag na nilukuban ang isang sundalo para hindi siya
mapinsala ng kalaban. Nagpakaraming kalaban niya, 1,000, pero nag-iisa na lang siya. Ngunit dahil mayroon siyang Diyos na magsanggalang sa kanya, ay iningatan siya ng Panginoon na hindi siya mapinsala. Amen ba? Alam nyo, kapag tayo ay naglilingkod sa Panginoon, isang galang tayo ng Panginoon, tayo palakasan ng Panginoon, isi-share tayo ng Panginoon, laban po sa problema, laban po sa mundong ito, laban po sa kasalanan, laban po sa karamdaman na binabanta ngayon na magkaroon naman daw ng pandemic. Ngunit salamat po sa Panginoon, siya ang ating pong shield. Hallelujah! Amen ba? Hallelujah! Purihin natin ang ating Panginoon. Siya ang ating shield. Ibig sabihin, siya ang ating magtatanggol po sa atin. Siya ang magsanggalang sa atin. In Exodus 14 verse 14, the Lord shall fight for you. Ang Panginoon ang magtatanggol sa atin, makipaglaban sa atin. At ang sabi niya, ye shall hold your peace. Kailangan natin ang panghawakan natin ang Panginoon at magkaroon tayo ng kapayapaan. Ang sabi, ang Panginoon ang magtatanggol sa atin. Yan ang papatunay na mayroong liwanag na hindi siya mapinsala ng kalaban ng mga araw, ng mga sibat at mga panaman. Ang sabi sa Deuteronomy chapter 7 verse 6, for thou art a holy people unto the Lord thy God. Dahil ikaw ay banal na tao sa Panginoon Diyos. Sa mga tuwid, kailangan na magpakabanal po tayo. Kailangan na magpakatuwid tayo. Kinakailangan magbagong buhay po tayo upang ipagsanggalang tayo ng Diyos. Amen ba? Kung tayo dati ay makasalanan, o nasa demonyo, sa diablo, dapat tayo mga lasinggo, magnanakaw, mamatay tao, at basagulino, tayo ay magbabago na, magpakabanal na sa Panginoon. Dahil galit ang Diyos sa mga makasalanan na nagpatuloy sa kasalanan, ngunit ipagtanggol niya ang magpakabanal sa Kanya. Amen ba? Hallelujah! The Lord thy God hath chosen thee. Ang Panginoon ang Diyos na nagpipili sa iyo to be a special people unto Himself. Ibig sabihin, kapag pinili po tayo ng Panginoon, special po tayo na mga tao. Kapag special, ibig sabihin na iba, hindi karaniwan. Kapag special, ibig sabihin, hindi ordinaryo. Di ba? Kapag inanggap natin ang Panginoon, you are not an ordinary man, but you are a special people in the sight of God. Amen ba? Tayo ay special sa Panginoon. Tayo ay mahalaga sa Panginoon. Tayo ay mabuti sa Panginoon, banal sa Panginoon. Amen ba? Amen. Kaya sabi dito, above all people that are upon the face of the earth, higit sa lahat ng mga tao sa mukha ng sanglibutang ito, nais po ng Panginoon na tayo ay mapili. Marami ang pinili, ngunit kakaunti lang po ang nakapagpatuloy. Kaya, para po tayo mapili sa Panginoon, magpatuloy po tayo sa Panginoon. Sabi po sa Luke chapter 22 verse 11, many are called but few are chosen. Marami ang mga tinawag at pipiliin pa ng Panginoon. Kaunti lang ang mga napipili. Sabi po sa verse 7, sabi dito sa verse 7, ating pong tunghayan kasi hindi ko nalagay ang verse 7 po. Verse 7, ang sabi niya, pinili niya kayo at inibig hindi sa dahil sa mas marami kayo.
kaysa ibang mga bansa. Sa katunayan, kayo pa nga ang pinakaunti sa lahat. Ibig sabihin, pinili ng Panginoon, hindi ang dami. Pinili ng Panginoon kahit kaunti lang. Basta mahalaga sa Panginoon, basta banal sa Panginoon, basta siya ay masunurin sa Panginoon. Mapili ka, mapili ako sa Panginoon. At ipagtanggol tayo ng Panginoon. Amen ba? Hallelujah. Mula sa bilyon na mga tao sa mundo ito, nawa tayo ay napili ng Panginoon na manatili tayo, hallelujah, hanggang sa wakas upang tayo ay pagtanggol ng Diyos at ililigtas ng ating Panginoon. Amen ba? Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! 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 Sa mga tuwid, kung pinili kayo ng Panginoon, magpasalamat ka sa Panginoon. Paano na pinili ka ng Panginoon? Paano natin na malalaman na pinili ka ng Panginoon? Kapag ikaw ay nakatanggap ng Kanyang kapangyarihan. Kapag nakatanggap ka ng Kanyang banal na Espiritu. Ang Espiritu Santo ay wala pong makapagbibigay. Diyos lamang po ang makapagbibigay ng Espiritu Santo. Walang reliyong makapagbigay ng Espiritu Santo. Sa mga tuwid, kailangan natin pakanasain na matanggap mo ang Espiritu Santo. Hindi lamang pag nakasamba ka, hindi lamang na nagsanib ka sa reliyon. Ang katunayan na mapili tayo ng Panginoon na matanggap mo ang Espiritu Santo ng Panginoon. Amen ba? Ang katibayan na matanggap mo ang Espiritu Santo, ikaw ang nagsalita ng makalangit na salita. Ang iyong dila gagamitin ng Panginoon na magsalita. Ang sabi po sa Acts chapter 2 verse 4, and they are filled with the Holy Ghost, and they begin to speak with other tongues as the Spirit give them utterance. Nung sila napuspos ng Espiritu Santo, sila ay nagsalita ng mga wika ayon sa ipagsasalita ng Espiritu. Bakit po na ang dilang ito gagamitin ng Panginoon na katibayan na ikaw ay napili ng Panginoon? Dahil ang lahat ng mga hayop ay mapang-amo. Ngunit ang dila, wala pong mapang-amo. Diyos lamang. Kaya tingnan mo, pansinin mo ang lahat ng mga tao na wala sa Panginoon. Bukang bibig niya palagi ay nagmumura. Bukang bibig niya palagi nananisi. Bukang bibig niya palagi ay namamalika sa Bisaya pa. Bukang bibig palagi ay nananisi. Galit palagi. Pero kapag pinili ka ng Panginoon, baguhin ng Diyos ang iyong mga panalita. Baguhin ang iyong panalita. At ang panalita mo maging banal na sa Panginoon. Hindi na magmumura, kundi lagi ka nagpapasalamat sa Panginoon. Lagi ka nagpupuri sa Panginoon. God is looking for a true worshiper and who worship God in spirit and in truth. Purihin mo siya sa espiritu at katotohanan at ipagtatanggol mo tayo ng ating Panginoon. Amen? Ipagtatanggol mo tayo ng Panginoon. Another caption po, ang sabi po sa Psalms 94 verse 22. Pansinin natin sa Psalms 94 verse 22. But the Lord is my defense. Ang Panginoon siya ang ating pong tagapagtanggol. And my God is the rock of my refuge. And my God is the rock of my refuge. Anong ibig sabihin niyan? Ang Panginoon siya ang ating tagapagtanggol at ang Diyos ang bato ng aking kanlungan. Refuge means kanlungan. Sa mababaw na salita, sabi niya dito, ngunit ikaw, O Yahweh, ang aking sa aking nagtatanggol. Ikaw na aking Diyos ang matibay na kanlungan. Siya ang ating kanlungan na matibay, hindi ba ang bato? Ang bato ay yan ang pinaglalagyan ng mga building, lalagyan ng mga building para hindi masira, hindi mabuwal. Yan po sa bedrock, yung mga malalim na mga bato, at yan po inilagay ang pundasyon.
Ang pundasyon natin ay ang Diyos. Siya ang bato. Siya ang ating Panginoon. Siya ang bato. At sabi nga sa Ephesians chapter 2 verse 20, we are founded from the apostles and the prophet that Jesus Christ is the chief cornerstone. Itinatag po tayo sa mga propeta at sa mga apostoles na si Kristo ang siya ang pangulo ng bato. Bato siya. Amen ba? Ang Israelita ay nakainom ng tubig sa pamagitan ng bato at ang bato na yun si Kristo. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 10 verse 5. So, ayun po, gusto po ng Panginoon na maunawaan natin na siya ang ating pong kanlungan. Siya ang ating pong tagapagtanggol kung tayo po ay magtatanggol rin sa ating pananampalataya sa Panginoon. Kung ipagtanggol mo ang iyong pananampalataya, kung pinagtanggol mo ang iyong pagmamahal sa Panginoon, ipagtatanggol ka rin ng Diyos. Amen ba? Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Kaya ang sinabi niya sa Psalms 59 verse 17, Psalms 59 verse 17, ang sabi niya, unto thee, O my strength, sa iyo, Panginoon, ang aking kalakasan. Siya ang ating kalakasan. Kung tayo po ay nagtitiwala sa Kanya, ang sabi niya, well, I sing, for God is my defense. Sa mga tuwid, aawit ka sa Panginoon. Ang awit mo sa Panginoon na nagsasabi, the joy of the Lord is our strength. Di ba? Sa Nehemiah chapter 8 verse 10, the joy of the Lord is our strength. Kaya may awit tayo, the joy of the Lord is our strength. Kapag nagagalak ka, ang Diyos sa iyo, lalakas ka, kaibigan! Lalakas ka sa Panginoon! At ipagtanggol ka na ng Panginoon kasi nagpupuri ka sa Kanya! Kung ikaw ay nagpupuri sa Diablo, hindi ka lalakas. Manghihina ka. Ngunit kapag magpupuri ka sa Diyos, palalakasin ka ng ating Diyos. Amen po rin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! At God is my defense. Siya ang ating depensa. And God of my mercy. Siya ang Diyos na mahabagin at maawain. Ang sabi po sa mababaw na salita, pupurihin kita, tagapagtanggol ko, at aking kanlungan, Diyos kong mapagmahal. Diyos kong mapagmahal. Siya ang Diyos kong pagmahal kasi mahabagin siya. Maawain siya. Amen. Pupurihin natin ang Panginoon. Mahabagin ka, O Diyos. Maawain ka dahil kinahabagan mo kami sa pamagitan ng iyong biyaya, sa pamagitan ng iyong mercy. Ipagtanggol mo kami, Panginoon. Kaya ipagtanggol, hallelujah, natin ang Diyos, ang Kanyang pagmamahal, ang ating panampalataya sa Kanya, at ang pagmamahal ni sa Diyos, God, magtatanggol rin sa atin. Amen. Puri natin ang Panginoon. Nakikita niyo na siya ay tinatamaan ng mga sibat, ng mga sibat at mga pana. Ngunit, mayroon siyang shield, mayroon siyang pananggalang. Walang iba ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Kung ikaw ay binabato, kung ikaw ay tinatamay, nilalait, kung ikaw ay binubuli, kung ikaw ay sinisiraan, kung ikaw ay bigyan ng kasamaan, lalasunin ka, papatayin ka, paparilin ka, ang Diyos ay magtatanggol sa iyo. Alam niyo po, ang tao kahit may bodyguard ka, mayroon kang bodyguard na tagapagbantay mo, tao lang yan. Ngunit kapag may bodyguard ka, ng iyong security guard, ang iyong tagapagtanggol ang ating Panginoon, hindi ka mapinsala. Dahil siya, hallelujah, may-ari ng lahat ng mga bagay. Amen ba? Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Kaya, ang pipiliin natin na tagapagbantay ang ating Panginoon. Yung mga mayaman, mga bilyonary, lumakad yan. Takot yan kapag walang tagapagtanggol, walang bodyguard, walang mga alalay. Pero kapag ang alalay mo ang Diyos, hallelujah. Hallelujah, hindi ka mapipinsala dahil siya. Hallelujah.
ang magtatanggol po sa atin. Amen. Purihin natin ang ating Panginoon. Amen ba? Another. In Isaiah 53 verse 5 and 6, pansinin mo ang sabi ng Panginoon. But He was wounded for our transgression. Siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsasalansan. He was bruised for our iniquity. Nasaktan siya, nasugatan dahil sa ating mga kasalanan o kasamaan. The chastisement of our peace was upon Him. Ang mga kaparusahan para tayo mapapayapa ay tinanggap niya. And with His stripes, we are healed. Pansinin natin. Sa kanyang mga sugat, sa kanyang mga latay, nagsigaling ka. Gumaling tayo. Nagsigaling po tayo. Kung may sakit ka, sabihin mo, gumaling na ako. Dahil sabi ng salita ng Panginoon, sa kanyang mga sugat, sa kanyang mga latay, na naranasan nung siya nagkatawang tao doon sa Kalbaryo at tinubos niya tayo, pinagaling niya tayo sa ating mga karamdaman. Yan po ang depensa ng Panginoon. Yan ang pagtanggol ng Panginoon. May kasalanan ka, may karamdaman ka, sabihin mo, ay pinagtanggol ka ng Panginoon. Sabihin mo, magaling ka na. Amen ba? Alam niyo po, ang pananampalataya, makinig kayo, ang pananampalataya, it is not in the feeling, it's not in the seeing. Ang pananampalataya, hindi mo nadadama, hindi mo nakikita, dahil ang pananampalataya ay hindi mo nakikita. In Hebrews chapter 11 verse 1, faith is a substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ang pananampalataya ay isang kapanatagan na mga bagay na hindi mo nakikita, ngunit naniniwala ka. Amen ba? Sa mundo, to see is to believe. But sa Diyos, believe first and you will see sign and wonders and miracle and healing and deliverance sa bawat isa. Mananiwala ka muna. Sumampalataya ka muna. Hallelujah. At ipagtanggol tayo ng ating Panginoon. Amen. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Ipagtanggol tayo ng Panginoon. At sabi niya sa verse 6, all we like sheep have gone astray. Tayo ang mga tupa na naliligaw. And we have turned everyone to his own way. Bumalik na sa kanyang mga dating kaugalian, dating mga kasamaan. Ngunit ang sabi, the Lord hath laid on him the iniquity as all. Ang Panginoon, inako niya ang lahat ng mga kasalanan natin para makabalik loob tayo sa Panginoon. Alam niyo po, hindi po tayo makabalik loob sa Panginoon kung hindi niya tayo papalapitin niya. Kung hindi mo tatanggapin ang depensa ng Panginoon. Kung hindi mo tatanggapin ang dugo ng Panginoon. Kung hindi mo tatanggapin ang kanyang mga salita. Kung hindi mo tatanggapin ang pangako ng Panginoon. Hindi kayo magtanggol ng Panginoon. Para ipagtanggol mo tayo ng Panginoon, tanggapin mo siya. Sabi mo, Lord, natanggap ko na ikaw ang Diyos ko. Ako'y makasalanan. Linisin mo ako. Pagalingin mo ako po yun. Baguhin mo ako, Panginoon. Amen ba? Purihin natin ang ating Panginoon. Ayan ang pagtatanggol ng Panginoon. Hallelujah. Yan ang pagtatanggol ng Panginoon po sa atin. Papansin mo, ang sabi dito sa isang caption po. And Jesus said unto him, sa isang pilay at bulag, ang sabi niya, arise! Take up thy bed and walk. Sinabi niya sa lumpo at bulag. Sabi niya, lumpo, tumayo ka at tumakan! Ibig sabihin, kapag naniniwala ka sa salita ng Panginoon, ipagtanggol tayo ng Panginoon, pagagalingin ka ng Panginoon, palalakarin ka ng Panginoon, kapag bulag ka, makita ka, kapag bingi ka, nakarig ka, kapag ikaw ay pipi, makapagsalita ka, it is the miracle of God. Kung tayo ay naniniwala sa kanyang mga salita, sabi ng Panginoon, take up your bed. Ibig sabihin, tanggapin mo ang kanyang mga pangako at tayo po ay lumakad sa kanya. Purihin natin ang Panginoon. Lumakad po tayo sa Kanya. Amen ba? Lumakad po tayo sa alintutunin ng Panginoon. Sumunod po tayo sa salita ng Panginoon. Sumunod po tayo sa mga pangako ng ating Panginoon. Hallelujah! Ang pangako ng tao ay napapako. Ngunit ang pangako ng Diyos ay mangyayari. Hallelujah!
Hallelujah. Ililigtas kayo ng ating Panginoon. Kung may naramdaman ka, kaibigan, sa bawat isa sa atin, huwag mo sabihin may sakit ka. Sabihin mo, pinagaling ako ng Panginoon. Sabihin mo, pinagaling ako ng Panginoon. Hallelujah. Sa kanyang malay, gumaling na ako. Amen ba? Sabi po sa Isaiah 53 verse 5, sa kanyang mga sugat, gumaling na ako. Huwag mo sabihin may sakit ka pa. Kapag sinabi mo may sakit ka, nag-glorify sa Satanas. Naintindihan natin? Kung sinabi mo may sakit ka, sabi ni Satanas, may sakit ka na. Mamatay ka na. Pero sabi mo, gumaling na ako. Wala ka nang kapangyarihan, Satanas. Gumaling na ako. Amen ba? Hallelujah. Sa pangalan ng Jesus, sa kanyang malakay, gumaling na ako. Yan, pagtanggol po ng Panginoon. Amen ba? Hallelujah. Itong salita na ito, sa 1 Corinthians chapter 2, verse 12, and verse 13, pansinin nyo ha. Mahalaga itong salita nito. All things are lawful unto me. Ang lahat ng mga bagay ay naaayon sa akin. Nararapat ba sa akin? But not all things expedient, not expedient. Hindi lahat ng mga bagay ay nararapat sa akin. Subalit ang lahat ng mga bagay hindi po karapat-dapat sa akin. Hindi nararapat. Karapat-dapat ba ang mga bagay sa iyo? O hindi ba karapat-dapat? At ang sabi niya, not all things are lawful unto me. Ang lahat ng mga bagay nararapat pa sa akin, but ang sabi niya, but I will not be brought under the power of any. Hindi ako magpasakop sa kapangyarihan ng iman. Hindi lahat ng mga bagay, ang lahat ng mga bagay ay nararapat, ngunit hindi lahat ng bagay ay nararapat. Ang lahat ng mga, parang magkakontraya tanong, pero ang sabi niya, ang lahat ng mga bagay nararapat, ngunit hindi lahat ng mga bagay nararapat. Ang mga bagay nararapat na iyo pong gagawin, ngunit hindi ako magpasakop sa kapangyarihan ng naman. Sa verse 13, ang sabi niya, meat for the belly, ang karne para sa tiyan. O ang pagkain, ang meats, ibig sabihin pagkain o karne. Ang karne o pagkain para sa tiyan. But the belly for meats. O ang tiyan para sa pagkain. Baliktaran lang yun. But God shall destroy both it and them. Ang Diyos ang magwasak o magsira kapwa noon. Bakit nasira? Dahil sabi niya, but the body is not fornication. Ang iyong katawan hindi po sa pakikiapid, but for the Lord, and the Lord for the body. Sa mga tuwid, huwag tayong makiapid sa kasamaan ng mundo nito. Sapagkat ang iyong katawan ay katawan ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Ang katawan mo ay katawan ng Diyos. Ipagtanggol ka ng Panginoon. Ipagtanggol tayo ng Panginoon kung gawin mo nararapat ang iyong katawan ay katawan ng Diyos. Hindi lahat ng mga bagay ay nararapat. Ang mga bagay nararapat na kainin natin, ang lahat ng mga bagay nararapat, ngunit hindi lahat. Babasahin natin sa mababaw na translation ha. 1 Corinthians chapter 6 verse 12, ang sabi dito, may nasabi, malaya akong makagawa ng kahit ano, ngunit sagot ko naman ay hindi lahat ang bagay ay nakakabuti. Malaya kang gagawin yon lahat, ngunit hindi lahat ng mga bagay nakakabuti. Maaari ko ring sabihin, malaya akong gumawa ng kahit ano, ngunit hindi ako mapagpaalipin sa anumang mga bagay. Huwag tayo magpaalipin sa anumang mga bagay.
Amen ba? Amen. Sa verse 13, sasabihin naman ng iba, ang pagkain ay para sa tiyan. Amen. Ang pagkain ay para sa tiyan. Ngunit parehong sisirain ng Diyos ang mga ito. Pareho sisirain ng Diyos ang mga ito. Sa mga tuwid, ang katawan ay hindi para sa immoralidad, sapagkat ito'y para sa paglilingkod sa Panginoon, at ang Panginoon naman ay mag-aalaga sa katawan. Ang katawan para sa Panginoon, at ang Panginoon mag-aalaga sa katawan. Aalagaan po tayo ng Diyos, ipagtatanggol po tayo ng Diyos kung ipagtatanggol natin ang ating sariling katawan. Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi ba? Bakit sinasabi mo, oh may Diyos naman yan, kainin ko lahat yan. Ipagtanggol ako ng Diyos, pagkagalingin ako ng Diyos. Tandaan natin, ulitin ko oh, maraming sabi, oh lahat yan, kakainin siya, lahat ay muli kakainin. Dahil pagtanggol ako ng Diyos, pagkagalingin ako ng Diyos, ipag-pray ko lang, okay lang yan. Pero ang sabi ng Panginoon, lahat ay sisirain ng Diyos. Sirain ng Diyos. Bakit sisirain ng Diyos? Dahil nakikiapid sa mga pagkain ng mundo ito. Dahil ng mundo. Dahil ang katawan natin, alagaan natin kung tayo ay mag-iingat sa ating kinakain. At alagaan po tayo ng Diyos. Purihin natin ang ating Panginoon. Hindi lahat ng mga pagkain ay dapat po kainin. Ang Diyos ay nagpapagaling. Di ba? Pinagaling ka ng Diyos. Kung pinagaling ka ng Diyos, ang sabi ng Panginoon, huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Bakit? Dahil gusto po ng Panginoon na hindi mo lahat na gusto mo ay nakakabuti sa iyo. Hindi lahat na pumapasok sa ating tiyan mula sa ating bunganga ay mabuti. Masarap sa ating bunganga, sa ating labi, pagdating sa tiyan ay mapait at nakakasira. Kaya ipagtanggol po tayo ng Panginoon kung ipagtanggol natin ang ating sarili. Amen ba? Amen? Puri natin ang ating Panginoon. Amen? Hallelujah! Sa mga tuwid, huwag mo sisihin ang Diyos, bakit nagkaganan mo ka, nakaganan ka, nagkasakit ka. Dahil lahat ng mga sinasabi ng Panginoon, ang lahat ng mga tuntunin ng Panginoon, nandiyan na po sa madalang kasulatan. Amen ba? Amen? Ang lahat ng mga tuntunin nandiyan sa Panginoon. Kaya nga sinabi, dagdagan ko pa sa 2 Corinthians, wala naman dyan, hindi ko nagalagay. 2 Corinthians chapter 6, verse 17. Ano sabi? 2 Corinthians chapter 6, verse 17. Ano sabi niya? Touch not the unclean thing, and be separate, that we will be called the son and daughters of God, save the Almighty. Babasahin ko sa salin ng Tagalog, mababaw, para maintindihan natin. Sa 2 Corinthians chapter 6, verse 17, kung hindi nakukuha, dahan-dahan ko na sinasabi sa inyo. Okay? Ang sabi dito, kaya't lumayo kayo sa kanila. Humiwalay kayo sa kanila, sabi ng Panginoon. Iwasan ninyo ang anumang marumi. Ipagtanggol tayo ng Panginoon kung iwasan natin ang marumi. At tatanggapin ko kayo. Ako ang maging ama ninyo, at kayo'y magiging anak ko, sabi ng Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Sa mga katuwid, tandaan natin, God is our defense, and God will defend us if you will defend yourself. To defend yourself, mag-ingat po tayo sa ating galaw. Mag-ingat po tayo sa ating sinasabi. Mag-ingat po tayo sa ating kinakain. Sa ating pagsasalita, ingatan natin. The death and life is in the power of your tongue. Proverbs 11 verse 21. Ang kamatayan at kapangyarihan ng buhay ay nasa iyong mga pagsalita. Ngayon rin sa ating kinakain.
nangangalatay, gumaling na tayo. Pinagaling ka ng Panginoon. Sino mo nasabi ng Panginoon, huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Dahil kapag gumawa tayo ng kasalanan, lalo tayong gumawa pa, lalo tayong mas masahol pa kaysa dati. Sabi niya, kapag pinagaling tayo ng Panginoon, pinagaling ka ng Panginoon, huwag ka nang magpatuloy sa kasalanan. Huwag ka nang babalik. Ibig sabihin, huwag mo na gagawin ang mga bagay na hindi nararapat. Amen ba? Amen? Huwag mo na gawin ang mga bagay na hindi nararapat. Pansinin natin dito. Sabi dito ng Panginoon sa John chapter 5, verse 14. And afterward, Jesus findeth him in the temple. Pagkatapos dito nakita ng Panginoon ang pinagaling niya. And behold, thou art made whole, ikaw ay gumaling na. Ang sabi niya, sin no more, huwag ka nang magkakasala, lest worse things come unto thee. At lalong mas masahol ang mga bagay darating sa iyo. Ang salita ng Panginoon na papagaling. Amen? Ngunit kapag hindi natin ingatan ang ating sinasalita, hindi ingatan natin ang ating kinakain, mas masahol pa ang mangyayari po sa atin. Pag sabihin natin, pinagaling ko namin ng Diyos ay magagamot, magpapagaling. Subalit, kung hindi natin iningatan ang ating sarili, nakikiapid pa rin tayo sa kasalanan. Nakikiapid pa rin tayo sa kasamaan. Nakikiapid pa rin tayo sa karumihan. Ibig sabihin, ang karumihan, kasalanan sa spiritual at kasalanan sa literal, huwag natin hipuin para ipagtanggol tayo ng Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Amen! Upang ipagtanggol tayo ng Panginoon, huwag natin hipuin na, huwag natin gagawin na ang kasalanan. Kung kaya, ang salita ng Panginoon ay nagsasabi, kainin nyo ang malinis at huwag nyo kakainin ang marumi. Sa Leviticus chapter 11 and Deuteronomy chapter 14, huwag nyo kakainin ang marumi, kainin nyo ang malinis. Kung ipagtatanggol tayo ng Panginoon, kainin natin ang malinis. Kung ipagtanggol tayo ng Panginoon, ingatan mo ang iyong mga salita. Ingatan natin ang ating mga salita. Purihin natin ang ating Panginoon. Amen! Hallelujah! Amen! Hallelujah! Marahil sa patang ko sa atin, baka sabihin natin, marami nang pinagbawal ng pastor. Nandiyan naman nagbabawal sa pastor. Hindi ako nagbabawal sa inyo. Ang salita ng Diyos ay nagtawid sa akin. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hindi ko na kailangan detalye pa ang mga bagay na marumi. Baka masaktan lang kayo. Parang inuukit ang mga kangrina. Nawa kayo na magsasaliksik ang mga maruming bagay. Ang mga hindi nararapat na kainin at inumin. Amen ba? Amen? Hallelujah! Purihin natin ang ating Panginoon! Hallelujah! Next, in John chapter 10 verse 27, ang sabi ng Diyos na ating Panginoon sa banal na kasulatan, my sheep hear my voice. Ang aking mga tupa ay makinig sa aking salita. And I know them, kilala ko sila. And they follow me at susunod sila sa akin. Susunod. Kapag ikaw ay tupa ng Panginoon, susunod ka. Ngunit kapag ikaw ay kambing, susuwag ka talaga. Opo, aking na. Anong ibig sabihin kambing? Rebelde. Rebelde. Tayo ay hindi rebelde, kundi tayo ay masunurin. Purihin na ng Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Sa verse 28, ang sabi niya, and I give unto them eternal life. Kapag tayo ay tupa ng Diyos, bibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. And they shall never perish. Hindi tayo mapipinsala. Hindi tayo mapapahamak. Dahil hindi tayo itinalaga ng Panginoon na mapahamak po tayo. Itinalaga tayo ng Panginoon na maliligtas. Hallelujah. Amen. Itinalaga tayo ng Panginoon na maliligtas, hindi sa kapahamakan.
shall any man pluck them out of my hands. O walang sinumang makaagaw sa kanyang kamay. Kaya sabihin mo, Lord, hawakan mo ang buhay ko. Hawakan mo ang mga anak ko. Hawakan mo ang asawa ko. Hawakan mo ako na walang balaglag sa iyong mga kamay. Dahil nakakatakot, nakakilabot kapag balaglag ako sa iyong mga kamay. Sabi sa Hebrews chapter 10 verse 31, it is our fearful things to fall into the hands of the living God. Hallelujah! Sabihin mo sa akin, Lord, huwag mo akong hayaan na mabalaglag sa iyong mga kamay. Yan ang pagtatanggol ng Diyos sa atin, na alalayan niya tayo, na no one can pluck it into my hands. Wala akong makagaagaw. Kapag hinahawakan ka ng Diyos, hinahawakan tayo ng Diyos, walang makagalaw sa iyo. Amen ba? Walang makagalaw po sa atin. Amen! Hallelujah! Hallelujah! Sa 1 Peter chapter 2 verse 21, he said, For heaven and hereunto, na kung saan tayo ay binigyan at tinawag, very called, tayo ay tinawag, because Christ also suffered for us. Na kung saan ang Panginoong Kristo Jesus ay naghirap para sa atin. And leaving us an example, at siya nagbigay at nag-iwan ng halimbawa that ye should follow His steps. Sundin natin ang kanyang mga hawa-hawa. Sundin natin ang kanyang gawa. Sundin natin ang kanyang masalita. Sundin natin ang kanyang mga yapak. Kung siya ay nakaranas ng kahirapan, may kahirapan pa rin. Ngunit kung tayo nakasama sa kanyang kahirapan, kasama tayo sa kanyang pagkarian. Hallelujah! Kung sinunod natin ang kanyang mga salita ng Panginoon, ganun din ang ating mga balita. Hallelujah! Kung sinunod natin na siya, hallelujah, nagpapagaling, tayo ay magpapagaling rin. Kung ang Panginoon ay papakain, magpapakain lang tayo. Kung ang Panginoon ay nagmamahal, tayo nagmamahal rin. Amen ba? Sundin natin ang kanyang yapak. O ang Panginoon ay nagpapatawad, magpapatawad din tayo. Kung ang Panginoon ay nagpakumbaba, magpakumbaba pa rin tayo. Hallelujah! Amen ba? Siya ang ating blueprint, siya ang ating halimbawa. Hallelujah! Purihin natin ang Panginoon. Amen ba? Hallelujah! Praise God. Kaya, sa dulo ng bundok, mayroong tatlong nabayugoy sa cross sa gitna doon ng ating Panginoon. Pansinin mo, akala mo kapag may dala-dala kang cross, ililigtas ka ng Panginoon. Ang cross symbolize po na kahirapan ni Kristo. At ang kahirapan ni Kristo, kinakailangan ay pasanin mo rin ang mga kahirapan. Sinabi po sa Luke chapter 9 verse 23. Luke chapter 9 verse 23, he said, if any man follow me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Kung sino susunod sa akin, kalimutan niya ang kanyang sarili, susunod sa kanya at pasanin ang cross. Ang cross na yun ay ang mga yapak ng Panginoon na ating sundin. Hallelujah! Ang mga yapak ng Panginoon na ating sundin, ang kanyang mga alituntunin, ang kanyang mga utos na hallelujah, magabat may kahirapan, ating sundin upang ipagtanggol tayo ng ating Diyos. Hallelujah! Amen! Hallelujah! 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 Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Sa mga tuwid, ang pagtatanggol ng Panginoon ay nagbigay siya ng mga pamaraan, nagbigay siya ng mga kagamitan para po lubos na may pagtanggol niya tayo. Ano ang mga kagamitan na ipinagkaloob ng Panginoon upang lubos tayo na ipagtanggol ng Panginoon? Dito po sa salata ng banal na kasulatan, kita natin sa caption dito, the armor of God. Ang mga baluti ng Panginoon na magtatanggol po sa atin. In Ephesians chapter 6 verse 13 to 17, ano sabi niya? Wherefore, take unto you the whole armor of God. Kaya, isakbat niyo ang lahat na baluti ng Diyos
that you may be able to stand in the evil day upang kaya niyong makatayo sa panahon ng kasamaan. And having done all to stand at magawa natin ito upang tayo makatayo. Verse 14, stand therefore, tayo makatayo, having your loins girt with truth, upang mabigkisan po tayo ng pamigkis na katotohanan. And having the breastplate of righteousness, ilagay nyo ang pananggalang ng pagiging matuwid. Verse 15, put your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Ilagay nyo ang panyapak o sapatos o chinilas. Yan ang ating, yung mga sundalo, mga workers, may mga sapatos yan. Ang sapatos natin, ang panyapak natin ay ang Ebanghelyo ng kapayapaan. Sabi mo, Ebanghelyo ng kapayapaan. Mapapayapa po tayo. Ang ating pananggalang ay ang ating pong pagiging matuwid sa Panginoon. Para hindi tayo mahubalaan, mabigkisan tayo ng katotohanan. Hallelujah! Ibigkis mo ang katotohanan ng salita ng ating Panginoon. So verse 16, above all, take the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. Kailangan natin kunin natin ang pananggalang ng pananampalataya. Sa mga tuwid, kung may pananampalataya ka, hindi makaatake po ang mga sibat at bangkaw at anumang mga sandata ng gawa ng kaaway. Mumurahin ka man, lalaitin ka man, pagsisiraan ka man, may pananampalataya ka sa Diyos, di pagtanggol ka na pa yun, hindi tatalab sa iyo. Amen ba? Kukulamin ka man, di ba maraming makukulap, hindi tatalab sa iyo ang kulang. Amen ba? Ano ang gawa sa kanasa, hindi natalam sa iyo dahil mayroong kang pananggalang ang iyong pananampalataya sa Diyos. Sa verse 17, take the helmet of salvation. Ilagay natin ang sombrero. Yan ang sombrero, helmet. Sombrero mo, helmet. Isuklob mo ang helmet ng kaligtasan. Mayroon mga helmet dyan sa labas. May halimbawa lang yan, 4 na helmet nakasabit para kapag ikaw ay malaglag, kapag ikaw may tumbang, mabagok ang ulo mo sa simento, hindi ka masira. Hindi ka mawala ng malay. Maraming pong nabagok ang ulo sa simento kapag walang helmet, patay. Ibig sabihin, kapag may helmet po tayo ng mayroon sombrero ka, mayroon kang suklob na sa iyong ulo na iligtas ka ng Panginoon. Kali mo, sabihin mo sa iyong kaisipan, ang Diyos ang magliligtas sa akin. Ang Diyos ang aking kapangyarihan. Ang salita, hallelujah, ng Diyos magliligtas sa akin. Sunod, ang panghuli na sandata, take the sword of the Spirit. Tanggapin natin ang sandata ng tabak ng Espiritu, which is the Word of God. Which is the Word of God. Kailangan mo ang sandatang ito. Ang salita ng Panginoon. Lahat ang sabihin ng salita ng Diyos. May salita ba tayo ng Diyos? Amen. Lahat po tayo dito, kapag ikaw ay nakikinig lang, kinakailangan, kung hindi ka makabasa, ang napakinggan mo, ilagay mo sa isip mo na may salita ng Diyos. Kaya tayo nagsakangaral, hindi sa aking salita, kundi ayon po sa Biblia. Dahil yan ang salita ng Diyos na magtatanggol sa atin. Yan ang salita ng Diyos. Yan ang sandata ng Panginoon. Yan ang tabak ng Panginoon. Magkabilang alin na mas matalas pa sa sandata ng mundo, kundi ang salita ng ating Panginoon. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen! Ngayon, ang ating pong pinakabuod na sandata, hindi ko lang nailagay kasi kulang ng space. Number 18. Anong number 18 na pinakabuod? Pinakakumpletong sandata. Ano? Ang sabi natin, panalangin. Lahat ba sabi? Panalangin.
Palakpakan natin ang ating Panginoon. Pray always with prayer and supplication and perseverance for all sins. Panalangin ang sumamang panalangin sa lahat. Tandaan natin, yan ang mga sandatang ito. Nandyan, ngunit makumplito lamang yan kung dinalot mo ng kapangyarihan ng panalangin. Lalo sabi, kapangyarihan ng panalangin. Kailangan tayo manalangin sa ngayon. Sabihin mo sa tabi mo, kailangan tayo mag-pray. Kapag nakalimutan mo, kaibigan manalangin, delikado ka. Ay, mayroong isang kinasal ko dito, yung nandun nga sa Olilo ngayon siya, dati siya konduktor. Isang magsasampa siya. Nakasakay sa motor. Pagkatapos, sinagasaan ng lasing. Sabi ko sa kanya, nandito nagsama, sabi ko, Brad, bakit ka naman nasagasaan? Di ba masamba ka? Ingatan ka ng Panginoon. Siguro, nakalimutan mo manalangin. Oo nga, yan ang aking kulang. Nakalimutan ko manalangin. Kaya kaibigan, kalabitin mo yung katabi. Huwag nating kalimutan manalangin. Sabi mo, kalimutin mo! Huwag kalimutan manalangin sa Diyos. Lakpakan natin ang Panginoon. Yan ang ating depensa sa Diyos! Upang idipinsa ka ng Diyos! Manalangin ka sa Diyos! Puri natin ang ating Panginoon. Huwag ka magkampante na iligtas ako ng Diyos. Iligtas ka ng Diyos. Hindi ka na mga ng kaligtasan sa Diyos. Sa pakatuwin, pagising mo sa umaga, mag-pray ka na, paglakad mo, may maraming mga demonyo sa labas dyan. O, pag hakbang mo lang, isa kung may hagdanan ka, baka hindi ka nagkamali. Hindi maingatan ng Diyos ang iyong hakbang. Matalisod ka, laglag ka talaga. Kaya ang ating pananggalang ay ang panalangin. Yan ang pagpapalang sa atin. Amen! Hallelujah! 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 Nandiyan na ba tayo? Another po. Ito pong mga aral nito kailangan natin talaga. Sa 2 Corinthians chapter 10 verse 4 and 5. Sinabi, for the weapon of our warfare are not carnal. Ang ating sandata ng ipaglaban hindi po sa ating karnal. Anong yung karnal? Sa ating lakas, sa ating galing, sa ating kapangyarihan. Kung may baril ka man, ay hindi mo ipagtanggol niyan. Hindi mo ipagmalaki yan. Kung ikaw ay magaling artista, hindi mo ipagtanggol niyan. Kung ikaw mayaman, hindi mo ikagalingan. O malusog ka man. O anumang lakas mo. Hindi yan. Dahil ang sabi dyan, but mighty through God, through the pulling down of stronghold. Ngunit sa kapangyarihan ng Diyos upang lansagin, gibain ang lahat ng mga kuta. Kita mo yung pader? Hindi ka makatakas doon, hindi ka makalusot doon. Makalusot ka lang kung mag-iba ang pader. Di ba? Kaya nga, ay, ginigiba niya para makatakas siya, para makalusot siya. Alam niyo po, bawat lugar, bawat bahay, bawat dako, may mga pader. Ang pader, yan po ang stronghold. Ang stronghold, yan po ang mga sakabal. Yan ang mga devices ng diablo. Ang mga pader, yan mga stronghold. Amen? Ano ba ang mga pader na hindi po tayo makatakas, ay hindi tayo makalapit sa Diyos, na hindi tayo mapagtanggol ng Diyos? Kailangan mo alisin ang mga pader na yan. Alisin mo ang mga sandata ng diablo. Alisin mo mga sakabal na yan. Alisin mo ang mga bagay na nakapagsisira sa iyong paglilingkod sa ating Panginoon.
Panginoon. Purihin natin ang ating Panginoon. Ano ang mga stronghold? Ano ang mga sandata? Ano ang mga kuta? Ano yun? Ano ba yun talaga po? Wala naman dyan. Kaligaran. Ang stronghold po ay ang stronghold ay ang number one. Yan ay kasalanan. Lahat sabi mo, kasalanan. Kapag nanatili ang kasalanan sa isip mo, sa puso mo, yun ang stronghold ni Satanas. Ano ang ibig sabihin ng sin? Satan is in. Ibig sabihin na sa loob. Ang in nature, si Satanas ay naging kalikasan mo. Sa nakatuwid, kapag namumuhay ka sa kasalanan, naging stronghold ka ni Satanas, naging kuta ka ni Satanas. Sa nakatuwid, kailangan mo pagsisiyan ang iyong mga kasalanan mo. Kailangan mo isuko sa Panginoon ang kasalanan natin sa Diyos. Ipinpuri natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Isuko mo ang kasalanan mo sa Diyos. Isuko mo sa Kanya. Kailangan tibagin mo ang stronghold. Tibagin mo, lansagin mo ang lahat ng mga kuta ni Satanas sa buhay mo. Marami po sa atin na hindi nakatanggap ng Espiritu Santo. Why? Dahil nandyan pa rin ang stronghold ni Satan sa isip mo at sa buhay mo. Kailangan mo alisin ang stronghold. Alisin mo ang Satanas. Sabi mo, Satanas, lumayas ka sa puso ko, sa isip ko, sa mata ko, sa bibig ko. Kung may kasalanan pang bibig mo, palayasin mo yan sa Satanas. Kung ang puso may Satanas, lumayas sa Satanas. Mag-aaring Espiritu ng Panginoon. Kung ang isip mo ay may Satanas, lumayas ka Satanas sa isip mo. Amen. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Dahil sinabi niya, casting down imagination. Palayasin mo ang mga kaisipan. And every high thing exalted himself against the knowledge of God. Ang mga nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos. And bringing into captivity and total obedience of Christ. At dalhin ang mga kapagkaalipin sa ating kaisipan na magpapasakop sa Diyos. Magpapasakop pa tayo sa Diyos. Amen. Ano man ang mga stronghold, ano man ang mga padik, ano man ang gawa ni Satanas sa buhay natin, hindi po tayo makatanggap ng Espiritu Santo. Gusto ko matanggap ng Espiritu Santo. Hindi ako Diyos na mapagbigay ng Espiritu Santo. Diyos lamang ang mapagbigay sa ng Espiritu Santo. Kailangan mo alisin ang stronghold. Kailangan mo alisin sa Satanas sa puso mo, sa isip mo, sa bibig mo, sa mata mo, sa tainga mo, sa lahat sa buhay mo. Alisin mo ang kasalanan ni Satanas sa buhay mo. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Ano pa? Sinabi po ng salita ng Panginoon sa 1 John chapter 5 verse 19, we know we are of God, na tayo ay nasa Diyos, but they that lie in the world is of the devil. Sa Tagalog pa, na alam natin na sa Diyos tayo, ngunit ang nakahilig sa mundo ay kay Satanas. Ang nakahilig sa mundo kay Satanas. Salita ko ba yan? Salita ng Diyos yan. 1 John chapter 5 verse 19. Tandaan natin yan. Amen ba? Punin natin ang Panginoon. Huwag tayo nakahilig sa mundo. Huwag natin sa ayunan ang ayos ng mundo. Yego. Hallelujah. Kung iba, nandito ang isip niya, ang kanyang katawan, ngunit ang isip niya doon. Pamamasyal na, hindi mo matanggap ang Espiritu Santo. Ang iba ay nagsasamba, iba ay naglaro. Yan ang stronghold ni Satanas. Yun po, ang alam niyo po ang cellphone. Turn off your cellphone, nakalagay dyan. Mahal na, matanggal na ngayon. Alam niyo po, ang cellphone, kung hindi mo gagamitin sa Diyos, maging stronghold ni Satan yan na hindi mo matanggap ang biyaya ng Panginoon. Hindi mo matanggap ang Espiritu Santo ng Panginoon. Gagamitin ang mga bagay ng mundo para sa kalulatian ng Diyos. Hindi para sa kay Satanas. Kaya nga, sabi
hindi ang lahat ng mga bagay ay mabuti na nararapat sa akin, na hindi ako magpaalipin kanino man. Sabi, huwag ako magpaalipin sa cellphone, huwag ako magpaalipin sa internet, huwag ako magpaalipin sa kasaplo, magpaalipin ako sa Diyos. Ayan ba po natin ang ating Panginoon? Yan ang kailangan. Marami po sa atin na alipin ng Diablo. The stronghold ni Satanas. Ni Satanas. O, sino na alipin ng cellphone dyan? Ikaw ay stronghold ni Satan. Naalipin ka ni Satanas, kaibigan, kapag hindi ka nakatakas sa cellphone mo, na hindi ka nakapag-pray, hindi mo matanggap ang Espiritu Santo, kailangan mo na ay itabi mo, igamitin mo ang mga bagay para sa Panginoon. Kung minsan, nagpupus yan, pag ganun-ganun, pwede ipupus, ipapublish dyan. Ano nakakabuti dyan? Napakaganun, masaya-saya, bakit ipapublish mo? Kung ipapublish mo ang salita ng Panginoon, matutuwa ang Diyos, di ba? Amen ba? Hallelujah! Amen! May nakikita ko ayaw ko pa isuntuin kayo, kasi isa-isahin ko kayo. May nakikita ko sa mga Facebook, kung ano-ano ay ginakuha nila, pagkatapos, hindi naman salita ng Diyos, sarili niya. Ang sabi ng Panginoon, no one shall lift yourself with the word. Huwag kung ipagmamalaki ang sarili. Ipagmamalaki mo ang Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ipagmalaki mo ang Diyos. Sabi sa 1 Corinthians chapter 1 verse 29, no one should boast himself. Huwag kang pagmamalaki sa iyong sarili. Purihin mo ang ating Panginoon. Hallelujah. Amen ba? Amen! Hallelujah! 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 Nasasaktan ng Panginoon po sa atin. Gusto natin magamit sa Panginoon. Pero, nagpapagamit tayo kay Satanas. Aminin na natin, nagpapagamit kayo kay Satanas. Kung nakahilig kayo sa mundo, naalipin kayo ni Satanas. Sabihin, Lord, patawarin mo ako. Naalipin pala ako ni Satanas. Gusto ako magpaalipin sa iyo. Susunod na ako sa iyo. Ang sabi dyan, obey of Christ. Huwag tayo umit kay Satanas. Lansagin natin, wasakin natin ang pader ni Satanas. Anong pader? Pader ng kasalanan, pader ng mundo, pader ng isip at puso mo na kilabaga, hindi mo may abandona ang mga bagay para ikaw ay makatanggap ng Espiritu ng Panginoon. Purihin natin, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Andiyan pa kayo? Gusto niyo ba maging maganda? Sino gusto maging maganda? Taas ang kamay. Ano sinabi ng Biblia? Ito, may maganda o. Ano sinabi ng Biblia? Gusto niyo maganda? Ang sabi, favor and beauty is in vain. Ang magkagandahan at iyong kagandahan ang kalindugan mo. Pandaraya lang yan ang kalindugan mo. Ang kagandahan mo, panglilin lang yan. Walang kabuluhan yan. Kaya mga tao, mga maganda, mga gwapo, gusto ko maganda. Kalindugan lang yan, pandaraya lang yan. Walang kabuluhan yan! Sabi ng banal na kasulatan, hindi sinabi ko yan ha. Sinabi ng Biblia po yun. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Ngunit ang sabi ng banal na kasulatan, but a woman that fear the Lord shall be praised. Ang babae na mayroong takot sa Diyos ay pupurihin ang Diyos. Amen ba? Amen! Hallelujah! Hallelujah! Ang babae na may takot sa Diyos ay pupurihin siya. Purihin natin ang ating Panginoon. Amen! Hallelujah! 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 Hindi po ang kagandahan ng kagwapuan mo. Huwag mong ipagmamalaki na ikaw maganda! Ikaw gwapo! Kalindugan at kandarayat, walang kabuluhan. Dahil mayaman ka, dahil gwapo ka, maganda ka,
dinadaya ka lang ng iyong sarili mo. Ipagtanggol tayo ng Diyos kung tayo ay may takot sa Kanya. Kaya sa Amen? Yan ang tao may babae, no? Niluhurahan dahil maganda siya. Reyna. Reyna ka ba? Maganda ka, panliluhuran ka, ganda-ganda mo. Pandalaya lang yan at walang kabuluhan. Amen? Walang kabuluhan yan. Kailangan may kabuluhan ang iyong ganda na magpagamit ka sa Diyos, na magpupuri ka sa Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Akayin mo sila, hindi mo akitin sa kasamaan. Akayin mo sila na maglingkod sa Panginoon. Sabihin mo, naging maganda ako at gwapo dahil naglilingkod ako sa Diyos. Para maganda ka, parang gwapo ka, maglilingkod ka sa Diyos, pagandahin ka ng Panginoon. Maganda na hindi kasamaan, hindi paglilimlang, hindi kalindugan, hindi panrambong, kundi para mapupurihan natin ang Diyos. Amen. Hallelujah. Na may takot po tayo sa Diyos. Amen. Nandiyan ba kayo? In Proverbs chapter 31 verse 10, ano sabi? Who can find a virtuous woman? For her price is far above rubies. Sino ang makatagpo ng babaeng virtus? Ano bang virtus? Ibig sabihin virtus, matuwid, banal, karapat-dapat, kaya-aya, kagalang-galang, kapuri-puri, mabait, masipag, hindi tamad, hindi mamamalaki, masunurin, mapagpakumbaba. Yan ang mga virtus ng mga babae. Pero mga virtus ng Bertoldo, hindi yan kapuri-puri. Bertoldo, ibig sabihin, mayaman, maglalait, mapagmalaki, yung mga Bertoldo. Hindi virtus, Bertoldo, ibig sabihin, mabigat, mayabang, manlalait, nang bubuli, nagamalaki. Dahil palibasa siya ay maganda, mayaman, sabihin lang, ingit ka lang. Gusto po ng Panginoon. Hallelujah. Ang ating halaga, kagaya, higit pa sa rubing, higit pa sa kayamanan, kapag tayo ay matuwid, banal, kagalang-galang, hallelujah, kapuri-puri ang ating buhay sa Panginoon. Hallelujah, amen. Hallelujah. Na ang bunga ng Espiritu, nakikita sa, ang virtus na tao, diyan nakikita ang bunga ng Espiritu. What is the fruit of the Spirit? In Galatians chapter 5, verse 22 to 23, the fruit of the Spirit is, there is love, there is joy, there is peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance. Yan ang virtus na babae, na tao. Yan ang kailangan na ating po sundin. Na magpakapos po tayo ng Espiritu Santo. Maging virtus ka lang na tao. Maging virtus ka lang na babae. Kapag ikaw puspos ng Espiritu Santo, sabihin mo sa Panginoon, Lord, puspusin mo ako na iyong Espiritu Santo. Ayasa kalabalaya sa kailangan natin ang Espiritu Santo para po tayo maging virtus na babae sa harapan ng Panginoon. Amen? Kailangan mo ba idipinsa ang iyong marriage life? Sabihin mo, idipinsa ko ang aking marriage life. Nandiyan na ba kayo? O ayaw nyo na? Titigil na o ayaw nyo na? Pero kung gusto nyo, patagdarin ko pa. Ito po. Marriage is not about convenience. Ang pagpakasal na mag-aasawa, hindi po gusto mo maging conveniente. Gusto ko ay maging masaya ang buhay ko. Ayaw maghihirap. Kaya kapag may kinakasal ko, sabi niya, you will live for bitters, for bitter, for worse, for riches, for poorer. Ayaw ko lang yan, for poorer, for richer lang. Ayaw ko worse, for bitter lang. Kaya gusto ng Panginoon. In the marriage life, hindi po conveniente. Ang marriage life, it is lahat sabi, covenant.
Amen ba? Ang buhay natin sa Panginoon, mayroon tayong covenant. Hallelujah. Puri natin ang Panginoon. Mayroon tayong covenant sa Panginoon. At kung nalulungkot po ng mga mag-asawa naghiwalay sila. Saan ang kanilang covenant? Sa kanilang mga panata sa buhay. Ganun ang paglilingkod natin sa Panginoon. Idipinsa ko tayo sa Panginoon. Kung idipinsa mo yung sarili, idipinsa mo yung pag-aasawa, idipinsa mo yung pamilya, idipinsa mo yung marriage life, hindi sisirain ang yung marriage life. Hallelujah. Yan po. Ano sinasabi ng banal na kasulatan? In Matthew chapter 19, verse 5 and 6, sabi niya, and he said, for this cause shall man leave his father and mother and cleave to his wife, and they shall be one flesh. Dahil dito, iwanan mo ang iyong ama at ina, at ikaw makisama sa iyong asawa. Dahil ang dalawa ay nagiging isang laman. Sa verse 6, ang sabi niya, wherefore, kaya nga, ye are no more twin. Kaya nga, ikaw ay hindi na dalawa. Hindi na kayo dalawa, but one flesh. Isa na kayo sa laman. What therefore God hath joined together, let no man put asunder. Kung ipinag-isa po tayo ng Diyos, walang taong magpahiwalay sa'yo. Kung pinapahiwalay ka ni Satanas, hindi kalooban ng Diyos yan. God hate separation. God hate divorce. Gusto po ng Diyos na magsama. Mayroon kayong covenant, hindi convenient. For better, for worse, they'll be to us part. Hanggang sa buhay. Hallelujah, hallelujah. Praise God. Ang paglilingkod natin sa Panginoon, idipinsa po tayo ng Panginoon. Kung idipinsa natin ang ating buhay, idipinsa mo ang iyong marriage life, idipinsa mo ang iyong katawan, idipinsa mo, hallelujah, ang kalusugan mo, idipinsa mo yung mga anak na hindi gumawa ng kasalanan, idipinsa mo yung panampalatay sa Panginoon, at God will defense, hallelujah, panaas, idipinsa mo tayo ng Panginoon. Kung if you will do your best, and God will do the rest. Kung ginawa mo mabuti para po sa atin, at God, hallelujah, pagtanggol po rin ng Diyos. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kaya, sabihin mo sa mga may asawa, ipagtanggol ko ang aking marriage life. Mayroon akong panata sa aking marriage life na hindi kami maghiwalay. Kaya sakit. Amen. Nakakalungkot po sa mga naghiwalay. Hindi kalooban ng Diyos na naghiwalay kayo. Naghiwalay sila. Gawa ni Satanas yan. Nawa malansag ang gawa ni Satanas sa buhay natin. Hallelujah. Praise the Lord. Ipagtanggol tayo ng Diyos. Hallelujah. Amen. And amen. Hallelujah. Ang sabi po sa Hebrews chapter 13 verse 4. Andiyan ba kayo? Any sexual practices outside marriage of a man and a woman is a whoredom of the devil and leading to hell, except you are God. Ang nagpa-practice ng sexual practice outside marriage, it is a whoredom. Ibig sabihin, yan ang tanggulan ng dyablo. Yan ang kumbriya ng dyablo. Yan ang kasamaan ng dyablo. Yan ang mga kamaldumal na gawa ng dyablo. Ang mga kasamaan, ang mga karumihan ng dyablo na patungo po sa impyerno. Liban kung hindi magsisisi. Kahit sinabi ng Hebrews chapter 14 verse 4, 13 verse 4, marriage is honorable in all. Ang pag-aasawang pagpakasal ay karangalan at mararangal sa Diyos ang lahat na pagpakasal. And the bed, undefiled. Kailangan ang higaan ng mag-asawa huwag mahigaan ng ibang babae lalaki. Sabihin mo ngayon, sabihin mo sa bibig, ang higaan ng mag-asawa, higaan ng ibang babae at lalaki. Kapag pinahigaan mo, babae at lalaki sa higaan mo, it is abomination. It is
Mga kapatid, adultery. Kaya nga sabi diyan, but workers and girls, God will judge. Ang nakikiapid, ang nangalunya ay katulad ng Diyos. Hindi mo nakita ng kiapid dahil pinapatulog mo sa higaan ng inyong mag-asawa. Ibig sabihin, si Satanas ay maghiga na sa inyo at iba na ang katabi mo. Hello? Amen. Nandiyan ba kayo? Amen. Sabihin mo, huwag kong pahigaan Huwag ko pahigaan. ang higaan naming mag-asawa Higaan ng magagawa. para maging kalugod ako sa Diyos. Para maling, hallelujah! Hallelujah ang marriage life. Yan, ipagtanggol mo yung marriage life. Puri natin ang ating Panginoon. Amen! Amen! Amen. Gusto po ng Panginoon maging kalugod-lugod ang buhay natin sa Kanya. Maging kalugod-lugod ang buhay natin sa Kanya. Tanghali na po. Panghuli na lang ito. Marami-rami pero panghuli ito mahalaga. Ayan na. Ito lang. Amen. Ang marriage life to defense is maunawaan mo ano ba ang pag-ibig. Kung ang marriage life mo wala ng pag-ibig, it will ruin your marriage life. Kapag wala ka ng pagmamahal sa iyong pagpakasal, masisira talaga, hindi nakalugod-lugod sa Diyos. Gusto mo ng Panginoon na maunawaan mo, bakit hindi ka na mag-asawa, bakit na pakasal? Dahil mahal mo. Di ba? Dahil mahal mo. Kaya ang pagmamahal, ang sabi naman sa sanglibutan, minahal ko siya. Number 1, dahil may romansa yan sa mundo. Pangalawa, mahal ko siya kasi lagi nagbigay sa akin ng tsokolate at rosas bulaklak. Mahal ko siya, lagi siya bigay ng tsokolate, may lagi pang padalon sa akin, may regalo ng bulaklak at tsokolate. Mahal ko siya kasi binigay niya ang kanyang katawan sa akin, kaya mayroon kaming 6 life. Wala pang kasal, nagsi-6 na sila. Hindi tunay na pagmamahal niya. Ang tunay na pagmamahal, nakapaghihintay. Ginagalang niya yung katawan. Ginagalang mo yung katawan dahil ang iyong katawan ay katawan ng Diyos! Amen. Pangapat, control at composition. Ang tunay na pagmamahal, kukontrolahin mo. Pipigilan mo ang iyong sarili. Sabihin mo, pipigilan ko ang aking sarili. Kapag hindi mo na pipigilan ang iyong sarili, magiging kampon ka ni Satanas. Ayun, totoo yan. Totoo yan. Panglima ay huwag nating ariin ang selfish desire. Marami po ang makasarili na gusto niya masiyahan ang kanyang sarili. Kung nasiyahan ang kanyang sarili, iwanan niya na ang kanyang minahal. Minahal niya lang nung hindi niya pa. Nung naangkin niya na, hindi niya mahal kasi. Hindi niya mahal. Nakain niya na eh. Subukan mo nakain mo ang pagkain. Sabi niya, hindi pala masarap. Hindi pa na masarap. Di ba? Kapag nakain ang pagkain, sabi, hindi pala masarap. Ayaw ko. Palitan mo naman. Yan po ang makamundo. Parang pagkain. Nung kinain na, iniwanan niya na. Iiwanan na. Ang tunay na pagmamahal, nakikita na ang pagmamahal niya ay mula sa Diyos. Yan sinasabing, maka-Diyos na pagmamahal. Sabi natin, maka-Diyos na pagmamahal. Kung ang nagmamahal sa inyo, maka-Diyos na pagmamahal, totoo magmamahalan. Kung makamundo ng pagmamahal, iwanan mo na yan. Kasi makamundo yan. Makamundo yan. Kay Satanas yan. Satanas yan. Ang may tunay na pagmamahal, ang letting go, ibig sabihin nakahanda siyang mag-alay ng kanyang buhay. Di ba? Hinugasan niya ang paa ng kanyang alagad, nakahanda ka maglingkod. Hindi paglilingkuran. If you want to be a greatest, you must be a servant of God. Ang may pagmamahal, nakahanda kang maglilingkod sa iyong kapwa. Nakahanda ka ba maglilingkod? O paglilingkuran ka. Yan ang tunay na nagmamahal. Ang nagmamahal ay hindi makasarili.
pagmamahal ay wala pong kondisyon. Ibig sabihin, unconditional. Ibig sabihin, dahil mahal mo, kahit anong kondisyon na siya hindi mo sundan. Sabi na iba, kung mahal mo ako, ibigay mo sa akin yung sarili. Yan kondisyon niya. Kapag hindi mo ibigay, hindi mo ako mahal. Kalukuhan yan. Sabi mo, kalukuhan yan. Kay Satanas yan! Kailangan natin ang pagmamahal mula sa Diyos! Yan na. Ang pagmamahal ay hindi makasarili. Ang pagmamahal ay mayroong sakripisyo sa Panginoon. Puri natin ang Panginoon. Palakpalan natin ang ating Panginoon. Kaya, hindi lang kapatay na tayo na. Ipagtanggol natin ang ating pagmamahal sa Diyos. Ipagtatanggol natin ang marriage life natin. Ipagtatanggol natin ang ating pananampalataya. Ipagtatanggol natin ang iyong katayuan sa Diyos. Huwag mo ipaagaw kay Satanas. Huwag mo ipapasira kay Satanas. Huwag mo ipapasira sa diablo. Huwag mo ipapasira sa mga bagay sa mundong ito. Kailangan mo, hallelujah, ang magsakripisyo sa Diyos na hindi ka makasarili, na hindi ka mag-iimbot. Sabihin mo, Lord, I willing to sacrifice. I willing to pay the price. I willing, hallelujah, to give my life to you. Huwag mo ibigay ka sa katawan mo, na katawan mo ay sa Diyos. Si Satanas gusto niya sisirain niya yung katawan. Gusto niya Satanas sisirain ka. Gusto ni Satanas mabuntis ka. Gusto ni Satanas maging pangit ka. Gusto ni Satanas maging lumpo ka. Gusto ni Satanas maging sakit ka. Gusto ni Satanas ay maging delirium ka. Gusto ni Satanas ay maging lito-lito ka. Ngunit gusto ng Diyos, hallelujah, maging mapapayabang mo tayo. Kaya sabi ng Panginoon, lahat kayo napapagal. Lahat na bibigatan ng lupa, lalapit sa Kanya at ibigin niya tayo ng kapahingan. At lahat tayo sa Panginoon, lahat, hallelujah. Bago tayo lumabas sa Panginoon, bago tayo lumabas sa lugar na ito, sabihin natin sa Panginoon, Lord, patawarin mo ako. Naging kampon ako ni Satanas. Nagpapagamit kayo ko sa Satanas ngayon. Tayo manalangin sa Panginoon, lumuhod tayo sa Panginoon. Kung hindi mo tayo lumuhod sa Panginoon, nandiyan pa Satanas sa paa mo, sa isip mo, sa puso mo, sa mata mo, o sa anumang bagay sa mundong ito. Hindi ka mapuspos ng Espiritu Santo kung hindi mo isuko sa Diyos ang buhay mo. Nakahanda ka magsakripisyo. Sabi sa Romans chapter 12, I beseech you, therefore, brethren, by the mercy of God, that you present your body a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, and be transformed by the renewing of your mind, that ye be proved and acceptable in the perfect will of God. Alam mo, kaibigan, kapag ikaw ay naglalanig, may kasalanan kang itinatako. May kasalanan ka na hindi mo ikumpisal sa Diyos. May kasalanan ka na hindi mo pinagsisihan sa Diyos. Sabihin mo, Lord, patawarin mo ako sa kasalanan na ito. Na nagawa ko sa iyo, ng katawan nito ay katawan mo na hindi sisirain ni Satanas. Huwag mo ipapasira ka Satanas ang iyong katawan. Huwag mo ipapasira sa diablo ang iyong katawan, ang katawan ay sa Diyos. Hallelujah, glorify your body, it is God. Luwalhatiin mo yung katawan na yan sa Diyos. Kapag niluwalhati mo ang Diyos, ang iyong katawan ay iyong ingatan. Idipinsa mo ngayong katawan ng Diyos. Alagaan mo ngayong katawan ng Diyos. Hallelujah. Huwag mo sisirain yung katawan. Idipinsa mo tayo ng Diyos kung idipinsa natin ang ating katawan ng Diyos. Idipinsa tayo ng Diyos kung tayo, hallelujah, mangako sa Diyos, Lord, patawarin mo ako sa aking kayabangan, sa aking pagkalito-lito, sa aking mga pagdarambong, sa aking mga kasinungalingan, sa aking pagkawala sa mundong ito, na maging makasarili, nag-imbot sa layo sa mundong ito. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Huwag tayong maging makikapit sa mundong ito. Ipagtanggol tayo ng Diyos. Kung ipagtanggol mo ang pangako mo sa Diyos, mayroon kang covenant sa Diyos. Mayroon kang panata sa Diyos. Mayroon kang agreement sa Diyos. Mayroon kang, hallelujah, alituntunin sa Diyos. Hallelujah. What is your covenant?
Anong panata mo sa Diyos? Anong pangako mo sa Diyos? Anong, hallelujah, kautusan na binitawan mo sa Diyos? Ating pananganan, ating tutuparin sa ating Panginoon. At sabihin natin, Lord, forgive my life that have sinned against you, Lord. Patawarin mo ako ang buhay ko na gawa ko sa iyo. Puspusin mo ako ng iyong Espiritu Santo. Ayasa ka naman, ayasa ka. Fill me with the Holy Ghost. Ayasa ka naman. Ayamalaya sa kaya sa kiyaya sa kalamalaya sa kiyaya sa kaya. Hallelujah! Puspusin mo sila na iyong Espiritu Santo po, Panginoon. Na huwag silang alis na hindi mo bindisyonan. Huwag silang alis na hindi mo tanggap ang bindisyon mula sa Panginoon. Ayamalaya sa kiyaya sa hallelujah. Alamalaya sa kiyaya sa hallelujah. Alamalaya sa kiyaya sa kalamalaya sa kiyaya sa Alamalaya sa kiyaya sa hallelujah. The name of Jesus. Yes, sa kalamalaya sa kiyaya sa hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sige, hallelujah. Ipanata natin sa Panginoon. Ipanata natin sa Panginoon. Hallelujah, pangako natin sa Panginoon na ipagtanggol mo ang pagmamahal mo sa Diyos. Ipagtanggol mo, hallelujah, ang simbahan mo, ang iyong katawan na simbahan ng Diyos, ang simbahan na iyong dinalagin ng pagtanggol mo. Hallelujah, pinagtanggol mo ang simbahan. Ipagtanggol mo yung katawan na yung katawan ng Diyos. Yes, ang kalabalaya sa huwag mong sirain ang katawan ng Diyos. Huwag mong sirain ang simbahan ng Diyos. Huwag mong sirain ang templo ng Diyos. Ipagtanggol po tayo ng Diyos kung ipinagtanggol natin. Hallelujah, ang ating katawan na yung katawan ng Diyos. Knowing not that you are the temple of God and that the Spirit of God dwelling in you. Hallelujah. And that the Spirit of God dwelling in you. If anyone defile the temple of God, him shall God destroyed. For the temple of God is holy. And the temple is God. Hallelujah. Sakalabalaya Saki. Ayabalaya Saki. Ayasakalun. Magaligin mo lubos, Panginoon, si Diyo mga mag-iraya sa kalabalaya santa. Maging templo mo po siya, Panginoon, in Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name. Lord, hallelujah, Lord. Brother Ricky po, pangipagtanggal mo ang kalamiris life po, Panginoon. Loya sa kalabalaya sa kiyaya santa. Gawa ni Satanas na sinisira ang marriage life po, Panginoon, Lord. Ipagtanggol mo ka ng marriage life po, Panginoon, Lord. Sa kalabalaya ka ng buhay kanyang mga anak po, Panginoon, Lord. Jesus, kalabalaya. In the name of Jesus! Hallelujah! Hallelujah, Lord. Pagtanggol mo, Panginoon. Nadunis family, Panginoon. Sa itong ilang president po ng hallelujah, hallelujah. Naman yun po, Panginoon, Lord. Pagtanggol niya. Ang leadership po, Panginoon, yun. Department sila maging halimbawa sa iyo, Panginoon. Maging righteous and holy in the sight of thee. In the name of Jesus Christ. Mayroon po, full of love and mercy. All of the Holy Ghost, the fruit of the Spirit, when abide upon him, in Jesus' name. Hallelujah. Ganun rin po, Panginoon, Lord. Hallelujah. Abadal, Panginoon, Lord. Hallelujah. McLean. Hallelujah. Doon in Jesus' name. Ganun rin po, Panginoon, Lord. Hallelujah, Lord. Kay Jairus po, Panginoon, Lord. I pray po, Panginoon, Lord, in Jesus' name. Fill with the Holy Ghost. Fill with the Holy Ghost, in Jesus' name. And amen and amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Lord. Hallelujah. Ang basis din, Panginoon, ito, Panginoon, si Brother po, Panginoon. Hallelujah, Lord. Oh God, ang di, Panginoon, fill with the Holy Ghost. Lord, hallelujah, Lord. Patawarin mo po, Panginoon, naligman po, Panginoon. Si Brother Remark po, Panginoon. Fill with the Holy Ghost. Fill with the Holy Ghost. By the power of the Holy Ghost. In Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Fill with the Holy Ghost, Lord. Is the Panginoon, Lord. Hallelujah. Surely fill with the Holy Ghost. Hallelujah, Lord. Is the Panginoon, Lord. Fill with the Holy Ghost in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, is the Panginoon. All ko, Panginoon, bigyan mo siya ng complete healing. Deliverance in Jesus' name. Salamat po, Panginoon, Sister Norma, Panginoon. Nagulag siya. Ngunit pinadilat mo kanyang mata, nakita siya po, Panginoon. Hallelujah, dinugtong mo ang mga ugat na naputol, Panginoon, sa himala mo po, Panginoon. At siya nakakita, Panginoon. Tunay naman ikaw ang Diyos na may himala. In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Ganun is, hallelujah, Sister po, Panginoon, Lord. Ruda pa, bless her, Panginoon, Lord. Si Tatay, Panginoon, Rapa, Panginoon, Lord, bless him. Bless him in the name of Jesus. Hallelujah, si Father po, Panginoon, Lord, hallelujah, 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 Panginoon, bless, Panginoon, Lord Jesus, din. Si Brother po, Panginoon, Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pray, Panginoon, dati siya nagka-pastor, Panginoon.
Patawarin mo siya na kanya kulangan pagkamaling. O Lord, kung may layunin ka pa sa kanya, gamitin mo siya, Panginoon. Hallelujah, Lord, hallelujah. Sa iyong kaluwalhatian, sa iyong karangalan in the name of Jesus. Lord, si Nanay Halister po, Panginoon, Lord, hallelujah, Pastor Rosario, bigyan mo siya ng complete healing and deliverance in Jesus' name. Complete healing, deliverance. Lord, Halister, Panginoon, Lord, hallelujah, Lord, bigyan siya ng deliverance, complete healing in Jesus' name. In Jesus' name, hallelujah. Salamat po, narito po, Panginoon, si Charlie, na siyang panganay na anak, Panginoon, Lord, sa Provincia. Nabadanol po, Panginoon, Charlie, Panginoon, hallelujah, butas lang, Panginoon, na siya maging halimbawa, na dati siya maging pasaway, na siya maging halimbawa na po, Panginoon. Hallelujah, suot mo ang buo sa data ng Panginoon pa makatagal ka sa alam ng kasamaan na gawa ng Diablo. Manalangin ka palagi na panalangin ang puso mo, manalangin sa pangalan mo, Jesus, in Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah, in Jesus' name, hallelujah, Lord. Ito si Kylie po, Panginoon, Lord. Ito mga pamangkin, anak, mga asawa na aking pamangkin po, Panginoon, Lord. Si Jeter po, Panginoon, Lord. And ito si Mateo po, Panginoon, Lord. I pray na ito po yung dalawa, mga saldapat po, Panginoon, Lord. Nagkaanak na sila po, Panginoon, hindi pa kasal. I pray. Forgive din po, Panginoon, na sila makasal, Panginoon, sa lalong madaling panahon. In the name of Jesus. Alam to sanctify their marriage life. To sanctify, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, their marriage life. In the name of Jesus Christ, may anak na sila. Malusugin mo ang kanyang anak mo si Mateo. Ito nga po, Panginoon, Jesus' name. Hallelujah, Lord. Ito po, Panginoon, Lord. Si Bibi po, Panginoon, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, balingit. Lord, hallelujah. Itong anak ni Mantin po, Panginoon, Lord. Hallelujah, Jesus' name. Ganun rin po, Panginoon, si Erica. Hallelujah, si Sarah po, Panginoon. Hallelujah, mga po, Panginoon, mga aking kaluluwa. Mga pastor rin po, Panginoon, Lord. Hallelujah, si PG po, Panginoon, Lord. Ganun rin po, Panginoon, narito po, Panginoon, Lord. Hallelujah, hallelujah, Lord. Ang pamangkin, Panginoon, sa pani, Panginoon, Lord. Hallelujah, Lord. Ganun rin po, Panginoon, si anak po, Panginoon, Lord. Hallelujah, anak po, Panginoon. Di Rosario, Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah, ganun rin po, Panginoon, si John, Panginoon. Na siya po, magkamitin mo siya kalulatian mo, Panginoon, Lord. Anak, nilito po, Panginoon, Lord. Tama po, Panginoon. Bless, Panginoon, Lord. Si Rose po, Panginoon, Lord. In Jesus' name. Hallelujah, ganun rin po, Panginoon. Step, Panginoon, Lord, Marisa. Hallelujah, hallelujah. Bless po, Panginoon, Lord, si Manang Milaw din sa Kristo. Will be the Holy Ghost. Let the fruit of the Spirit abide her. Kahit malayo siya po, Panginoon, galing sa Bulacan. Narito siya po, Panginoon, Lord. Hallelujah, pagarian mo siya. Palakasin mo siya the journal sa strength, Panginoon, Lord. Not by might, but by power, but the Spirit of the Lord is, hallelujah. Let the fruit of the Spirit abide her, Panginoon, Lord, Jesus' name, hallelujah. Na siya maging halimbawa, makapag-akay pa ng kaluluwa. Ang pangalan milagros kayo, mag-milagros pa sa kanyang buhay. Ganun din po, Panginoon, Mr. Brenda. May busyo mo siya, bukol sa kanyang panlamunan. Tunawin mo bukol. Sa pangalan mo pa, Jesus, I declare malusaw at tunaw ang bukol busyo sa kanya. Lalamunan in Jesus' name, Jesus' name. Ganun rin po, Panginoon, Lord, hallelujah, ang kaluluwa nito. Bless po, Panginoon, Lord, Jesus' name. Hallelujah, ang kapatid, Panginoon. Bless, Panginoon, Lord, Jesus' name, Jesus' name. In the name of Jesus Christ, salamat po na ako si Joshua Ulaso. Lord, hallelujah, pamangkin ka pa, Panginoon, Lord. Nagka-problema sa kanyang daily life, Panginoon. Nawa po, Panginoon, Lord, na ituwid, lubos, patawarin mo sila, hallelujah, patawarin mo ang kanyang asawa po, Panginoon. Kanyang buhay, kay si Boy Street na po, Panginoon, Lord, pamangkin mo kayo si Joseph Ulaso, pagpalain mo kanyang, Panginoon, plano sa buhay. Ang kanyang, Panginoon, marriage life. Ang kanyang po, Panginoon, Lord, alay pamilya, ang kanyang mga anak, ang kanyang, Panginoon, Lord, tinatag, Panginoon. Exalted, Panginoon, ng project, Panginoon, ng million pagkakala, na makatulong maluwalhati ka po, Panginoon. Let the fruit of the Spirit abide in Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name. Salamat po, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, Lord. Hallelujah. Sister, Panginoon, Muslim, Panginoon, Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Pagkakako po, Panginoon, Panginoon, Lord. Pagkakabin po, Panginoon, Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. By the power of the Holy Ghost. By the power of the Holy Ghost. By the power of the Holy Ghost. Panginoon, kanyang pamilya. Mr. po, Panginoon, Lord. Delight po, Panginoon, Lord. Hallelujah, hallelujah. Dito po, Panginoon, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah po, Panginoon, Lord. Hallelujah po, Panginoon, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah po, Panginoon, Lord. Hallelujah. Lord, hallelujah. Kasi po, Panginoon, Lord. Nakasama ko dito po, Panginoon, Lord. Hallelujah. Jesus' name. Hallelujah, Lord.
Ganun rin po, Panginoon, Lord. Hallelujah, hallelujah, Lord. In Jesus' name, hallelujah. Ganun rin po, Panginoon, Lord. Hallelujah, maging banal sa iyo, Panginoon, Lord. Ang iyong din po, Panginoon, ang walang din, Panginoon, sige po, Panginoon. By the power of the Holy Ghost. By the power of the Holy Ghost. Hallelujah, Lord. Sister po, Panginoon, Lord. Hallelujah, Mary Grace. Nag-isang anak, Panginoon, Lord. Ngayon ang papakuha sa Panginoon. Bless mo yung kanyang pamilya. Hallelujah, Jesus' name. Hallelujah, Jesus' name. Lord, step Panginoon, Lord. Hallelujah. Salamat mo na baptize ng salita. Kasi makapag-akay mo, hallelujah. Ingit mo siya ang karunungan ng alaman. In Jesus' name. In Jesus' name, hallelujah. In Jesus' name, Jesus' name. Hallelujah, Lord, in Jesus' name. Hallelujah, pigirin po, Panginoon, Lord.